Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Sana yung init sa labas, ganun din kainit yung ating mga puso ngayong umaga. Amen po. Superihin po. Ah, alam ko na may magandang mensahe si Lord ngayong umaga sa atin. And of course, napakabilis ng panahon. It's already August. Bilis na, no? So this is the first Sunday of August. At this month ay magpupokus po tayo about prayer and ganun din sa ating, hindi lang prayer, but spiritual warfare. But bago po tayo magpatuloy, ay mayroon po tayo mga first timer. At gusto ko po na i-request sila na tumayo. At nais po nating i-welcome sila. So, let's welcome si Ibayan Jade Elaine. Ayan. Just remain standing. Ganon din si Magat Jerome. So, ganon din si Rupi. Okay, ganon din si Reyes Efren. Ayan. Then, ganon din po si Nagales Ernesto. Ayan. Press from Philippines po to. So, in behalf po ng Puji Assembly of God to Yokawa Outreach, kayo po ay malugod naming wini-welcome sa umagang ito at isa pong kagalakan sa amin na makasama kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Sos. Ang aming dalangin, sana hindi po ito yung huli, kundi ito yung umpisa, makasama namin kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Sos. So once again, from the bottom of our hearts, and from Tuyukawa Outreach Family, ayan. So maraming salamat po, and you can be seated. Okay. No? So, ganun din may mga second timer tayo. Andyan po si Milvin Ibayan. Ganun din si Miss Yuna JR. And then si Reyes Ronald. Maraming salamat po sa inyo ngayong umaga. Amen. No? So, nako, malapit na yung encounter. No? So, excited ng lahat. And then ganun din po yung ating water baptism. No? So this August 14, 15 ang ating encounter and 16 will be our water baptism. No? So yung ating water baptism, dito lang po malapit sa church. No? And i-pray lang natin na maging maayos yung panahon. Ano? But exciting moments uli. No? At praise God po dahil malapit lang po yung ating water baptism site. Diyan lang po sa unahan konti. No? At ganun din yung ating encounter. So as of now, ay mayroon tayong mga 100 plus na naka-registered. So medyo marami-rami po ito uli. So nawa ay maging ready tayo, excited tayo, delegates ka man staff, kasi alam ko maraming gagawin si Lord this encounter again. Amen. No? So this morning, ay dadalhin ko po sa inyo yung topic natin about prayer and spiritual warfare. No? So, alam natin na sa ating Christian life ay mayroon pong battle palagi. Tama po ba? No? So, parang sabi ko nga namin sa na-lesson ko, hindi normal ang buhay pag walang battle. Totoo ba yun? Kasi ang taong walang problema, alam mo na yun kung saan. Habang buhay ka, ibig sabihin, may problema dumarating sa atin. Totoo ba yun? Sinong normal ngayong umaga? Kasi may problema. Okay. But we're letting God, kahit may problema tayo, may big God tayo. Amen po ba? No? So, there's a battle na tayong harapin, pero napakabuti kasi mayroon tayong Diyos na patuloy pong gumagabay sa atin. Okay. Ang ating text ngayon ay makikita po natin in Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. At gusto pong i-request ang lahat na tayo po ay muling tumayo. Sabay-sabay po natin babasahin yung ating text ngayong umaga. In Ephesians chapter 6, verse 10
to 18. Okay, ready, go. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Totoo nga po, Lord, na bawat isa sa amin ay may hinaharap na mga battle. Every day, every hour, every minute. Andyan po, Panginoon, na binibigyan kami ng takot. Binibigyan kami ng discouragement. Binibigyan kami ng mga temptations. But Lord, salamat dahil ikaw yung kasama namin. A big, big, big God. Kahit may problema, hindi kami nangangamba. Kasi alam namin, ang Diyos na aming nakikilala ay buhay, hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo po na buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang Lord, patuloy namin makilala ka sa aming buhay. Patuloy namin, Lord, ma-establish yung aming pananampalataya na bagaman mayroong kalaban. Pero salamat, Lord, dahil binigyan mo kami, Lord, ng tamang sandata upang mapaglabanan ang anumang pakanan ng dyablo sa aming buhay. Dahil ang nais mo sa amin, Lord, hindi talunan, kundi isang Kristiyanong mananagumpay. Kaya, Lord God, ikaw po ang manguna sa amin sa umagang ito. We rebuke and we destroy all the works of Satan right now in the name of Jesus. Anumang pandidisturbo, anumang panlilinlang sa amin, anuman, Lord, na espiritu ng hindi paniniwala, amin to sinisira sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na kami ay maging sensitive sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. At Lord, I pray, abutin mo, Lord, ang bawat isa ngayong umaga. Ganon din yung kanilang mga expectations. Meet that needs, Lord, this morning. So that, Lord, uuwi kami ng mayroong tagumpay. Salamat po, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makaupo lahat. Itong verse na ito po ay napakaganda po na paalala sa atin. No? Na totoo po na bagaman may battle tayo, araw-araw, pero salamat dahil tayo binigyan ng Panginoon ng isang armor, kompleto. The armor of God. No? Kaya nga, sabi minsan sa awitin, no, tayo ay sundalo ni Kristo. Dapat tayo palaging handa. No? So, lumang awitin po yan. No? At talagang dapat ready tayo araw-araw. No? At praise God, kasi makita natin na kumpleto po ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Pero hindi lang po yan para isalagin yung lahat ng gawa ng dyablo, but mayroon din pang offense. Kaya may sandata din. Tama po ba? Ang mga Kristiyano hindi lang sumasalag kung may problema,
marunong din umabanti yan. Amen po ba? No? Kaya, ngayong umaga ay pag-aaralan natin, paano nga ba talaga tayo mananalo sa tinatawag nating spiritual battle. Pag sinabi pong spiritual battle, hindi po ito nakikita ng ating mga mata. Pero may laban sa buhay natin na minsan hindi natin kaya kung tayo lamang sa lakas natin. Amen po ba? No? Kaya sabi nga dyan, no, that every believer is engaged in a spiritual battle, whether they realize it or not. Alam mo, hindi. Ang katotohanan, pag tinanggap mo si Kristo, engage ka sa battle. No? Our struggle is not primarily against people. Kaya akala mo, pag may gumagawa sa iyo ng kasamaan, yung tao ang tinutumbok natin. Pero minsan pala may mga pagkakataon, at hindi lang minsan, maraming pagkakataon, ginagamit lang sila ng dyablo para sirain tayo. Not physical. Kasi more on spiritual, no? Kaya ginagamit sila, no? Pati yung mga circumstances, yung mga pagkataon na nangyayari sa buhay natin, or yung mga problema na dumarating sa buhay natin. But ito po lahat ay against spiritual forces that oppose God's purpose. Kasi ang layunin ng Panginoon, tayo po ay bigyan ng magandang buhay. Tama po ba? Pero bakit hindi natin nararanasan? Dahil andyan ang dyablo na humahadlang. Tama? Ang nais ng Panginoon, good health tayo. Pero bakit nagkakasakit tayo? Kasi gusto sirain ng dyablo ang buhay ng tao. Ang nais ng Panginoon, buo ang pamilya. Pero bakit nagkakasira-sira at wasak ang pamilya? Kasi yun ang gusto ng dyablo. Hindi niya kaya ang Diyos. Kaya sino ang kanyang pinupunterya? Yung mga nilikha ng Diyos. At tayo po yun. Kaya, alam mo o hindi, tayo po ay nakikipaglaban araw-araw. No? At yan po ang sinasabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, no? That God has not let us defenseless. Tayo po ay binigyan ng panglaban ng Panginoon. He has given us His armor and the powerful weapon. Ano yung powerful weapon na mayroon tayo? Prayer. Amen po ba? Kadalasan, ito po ang huling ginagamit natin. Totoo ba yun? No? Magpe-pray na lang pag hindi na kaya. Pero totoo pala, kung alam natin, yun ang pinakamainam at pinaka-powerful na sandata na mayroon tayo. Bakit po? Ang prayer po ay tinatawag natin na boundless. Limitless. O, tinan nyo? Ibig sabihin, kahit nandito ka sa Pilipinas, ang pinagpipray mo, still the God na tinatawagan mo rito, siyang magkikilos para doon. Walang limitasyon eh. Ikaw, pwede kang nandito lang, hindi mo kayang lapitan yung pamilya mo, hindi mo kayang, yung i-comfort sila, pero yung panalangin mo, ang laki na magagawa. Kahit nandito ka. A powerful weapon na mayroon tayo. Yun nga lang, kadalasan, hindi natin nakikita at hindi natin nagagamit. But today, buksan natin yung ating mga puso. Buksan natin yung sinatawag na spiritual eyes para mamulat tayo. Andyan na po yung full armor na binigay ng Lord para sa atin. Upang anuman ang gawin ng dyablo sa buhay natin, kaya nating lumaban. Amen. No? So prayer is not merely asking God for blessings. Tandaan po natin mga kapatid, no? It is spiritual warfare. Hindi pala tayo nagpe-pray dahil may pangangailangan lang. Ito pala ang ating tool o ating sandata pag mayroon tayong laban. No? Through prayer, we stand firm. Kaya nandito ka ngayon. Tama po ba? No?
We resist the enemy through prayer. Hindi natin siya nakikita eh. Kung tao-tao lang sana ay makakalaban ka, ang problema hindi mo nakikita eh. No? But in prayer, we can resist the enemy. At ano pa? And advance God's kingdom. No? So ito po ang kagandahan ng panalangin na kadalasan hindi po natin nakikita kung mayroon po tayong laban. But today, tingnan natin paano tayo magtagumpay sa pamagitan ng ating panalangin kung mayroon tayong spiritual warfare o laban. Okay, number 1, ano sabi? Mahalaga ba nakilala natin ang kalaban? Yes. Sa anumang pakipagtunggali, kahit po ang ating mga magigiting na boksingero, si Manny Pacquiao, alam niyo ba na kahit si Manny Pacquiao, pag yan ay lumalaban, pinapanood niya yung laban ng kanyang kalaban? Bakit? Pag-aaralan niya yung kilos. Tama po ma? No? Titingnan niya kung saan ang strength nun, saan ang weakness. So, ganun din po, kahit sa mga military, ganun din po yun. Pag-aaralan nila bago sila susugod. Hindi pwedeng sugod ka ng sugod. No? Titingnan mo muna kung may laban ka o wala. Sa mga sundalo, titingnan nila kung ang lugar ba nila ay advantage o disadvantage. No? Titingnan nila, kaya ba ng pwersa nila o kulang? O kailangang humingi sila ng reinforcement. Tama? So mahalaga po na makilala natin ang ating kalaban as a Christian. Sabi natin, ay opo, kilala naman natin, siyempre, siya po ay si Satan. Maaring sa salita, alam mo. Pero maraming bagay na hindi natin alam tungkol sa pwedeng gawin ng dyablo sa buhay natin. At minsan, mabubulaga ka na lang. Naku, kaya pala nakapasok sa buhay ko. Ayun. So tingnan natin, no? Yung Ephesians chapter 6, verse 12, sabi nga nila, no? For our struggle is not against flesh and blood. Palalahanan ko kayo ngayong umaga. Hindi po ito mano-mano na kaya mong barasuhin. It's not against flesh and blood. Tama po, no? Ang laban na ito po ay more on spiritual. Hindi natin nakikita. Pero ano ang nais niya gawin sa atin? Alam mo, ang nais ng kalaban natin, nakawin. Ano yon? Yung joy na mayroon ka. No? Destroy our faith. Gusto niya sirain yung pananampalataya mo sa Diyos. No? Divide families. O, tinan niyo po, grabe po ang kanyang mga ginagawa. No? Akala natin, yung minsan na simple lang na pag-aaway natin, normal sa mag-asawa, nag-aaway. Pero hindi mo alam, isa pala yun sa ginagawa ng dyablo, na wasakin ka kasi ang gusto ng Panginoon, intact ang isang pamilya. Hindi naman po dinisign ng Lord na mag-asawa, mag-away. May nabasa kayo sa Biblia na si Lord ay nagsabi, normal sa mag-asawa ang nag-aaway. Mayroon ba? Wala ata nakita tayo sa Biblia nun. Tama po ba? Ang nais ng Panginoon is a good. Nung napag-usapan natin about family, ang nais niya is God-centered family. Kasi gusto niya pagtagumpayin tayo sa lahat ng aspeto, intact, para magkaroon ng tinatawag na godly offspring. Yan nyo? Pero bakit hindi na nangyayari? Kasi nga, ang daming lies ang ginagawa ng dyablo sa buhay natin. No? Kaya ang tao, bibigyan ng maling pananaw. Ang pamilya. Sabi niyan, kayod. Kasi kailangan mong paghandaan yung bukas. Namatay ka ngayon, yung bukas mo wala na. There's a lot of lies by the devil. Pero, tinan nyo, maraming tao naluloko nito.
Nakapokus tayo on financial, pero nakalimutan natin yung ating spiritual. Amen po? No? Kaya makita natin na yung mga magulang naging busy sa trabaho. Para daw sa pinabukasan ng kanilang mga anak, kinabukasan yung anak nila wala na sa bahay nila. Eh bakit? Napabayaan eh. Sana napunta. Ang daming lies ng mundong ito. Nakala natin pag may pera ka, you can buy all. Hindi po. Buhay mo, hindi mo kayang bilhin. Amen? No? So, ito po yung plano ng diablo. To steal your joy. Kaya ngayon ba, humahanap na lang ng kausap. Kasi wala ng joy eh. Kahit pa joy ang pangalan mo. Di ba? Sana yung joy ay joy talaga totoo. No? Ito yung gusto ng diablo. Steal our joy, destroy our faith, divide families, discourage believers. Ang daming ilalagay sa iyo na mga negative thoughts. Sabihin sa iyo, Lord, kung totoong buhay ka, kung totoong mabuti ka, bakit may masama? At kung sino pa masama, sila pa ang umuunlad. Kaya yung people, nag-struggle eh. Oh. Kung totoo, Lord, na ikaw ang aming great healer, ba't marami nagkakasakit? At may mga namamatay na hindi gumagaling? Di sabihin mo, unfair ka naman, Lord. Selective health ka ba? Hindi na selective justice. Selective health. Yung iba lang gusto mo, maigi ang katawan, at yung iba nagkakasakit. So yung faith natin, minsan nag-struggle. No? Sabi ng Lord, my thoughts is not your thoughts. My ways is not your ways. But my thoughts and my ways is higher than your ways. Hindi natin minsan maintindihan, pero alam natin, si God ang may control ng lahat. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon sa atin, kabutihan. Akala natin yung mga problema dumarating sa atin galing sa Diyos. Hindi po. Yan po ay trabaho ng diablo. At anong gusto niya? Also, Satan prevent people from coming to Christ. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, pag mayroon kayong kaibigan, siyayain nyo sa church, ang daming dahilan. Punta kayo sa Starbucks, kahit may trabaho, iiwan. Oo. Ang babaw ng pagkakilala kay Lord, no? Starbucks ang kapalit. So, that's the work of the devil. Akala natin, personal po yun. But it is the work, no, of the devil to prevent people from coming to Christ. Kasi pag nakilala mo si Kristo, mawawalan siya ng kasama sa impyerno. Na? Okay? Kaya, Satan attack through temptations, fear, deceptions, accusations, and discouragement. Yan po ang mga ginagamit ng diablo sa atin upang tayo ay ilayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kailangang makilala mo ang kalaban mo. Pag ikaw ay nagkakaroon ng takot, hindi po galing sa Diyos yun. Kasi sabi ng Diyos, fear not, for I am with you always. Tama po ba? So ang takot hindi galing kay Lord. Ang takot galing sa diablo. Amen po ba? No? So ang temptation, ba't naman ako tinimpt ni Lord? Mga kapatid, hindi po tayo tinitempt ni Lord. Ang temptation galing sa diablo. Kaya nga, Pastor, sabi ko, o tukso, layuan mo ako, kapatid. Hindi po tukso, lumalayo. Ang tukso, lumalapit. Ikaw ang lumayo sa tukso. Amen po ba? Accusations. Gumawa ka ng mabuti, ikaw pa minsan napapahamak. Kaya, minsan, ang conclusion mo, ayaw ko na nga. Tumutulong na ako pang napasama. Kaya ayaw mo nang gumawa ng mabuti. That's a temptation from the devil. Kasi dapat tayo
Natural sa atin ang tumulong tayo. Nung wala pa tayo kay Kristo, tumutulong na eh. Nung nakilala natin si Christ, dapat mas lalo tayong tumutulong. Pero dahil sa mga maling accusations, minsan ayaw na nating tumulong. Sino ditong nadala na? Maraming beses na nadala. Tumulong ka, ikaw pa napahamak. No? Kaya ayaw mo na. Pero that's attack of the devil para sa atin. No? Sabi ng Lord, no? Huwag po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti because in due time, you will reap a harvest if you don't give up. So sabihin mo diyan sa katabi, huwag kang tumigil. Hallelujah! Amen? Kaya sabi diyan, do not fight people. Hindi ang katabi mo ang kaaway mo, ha? Hindi yan. Ano sabi? Pray against the spiritual forces behind the conflict. So, ibig sabihin pala, kung mayroon tayong mga conflict na pinagdadaanan, hindi yung tao ang inyong kainisan. Ulitin ko. Ha? Pag mayroon kayo ng mga nakaka-conflict, huwag natin tirahin yung tao. Pray against the spiritual forces behind that conflict. Amen po ba? Amen? No. Walang personalan. Panalangin ang kailangan upang masira natin ang gawain ng dyablo. Amen? Then pangalawa, put on the whole armor of God. No? Mayroon pong binigay si Lord sa atin. In Ephesians chapter 6, 13 to 17, makita natin, andyan po lahat yan. Lahat kompleto. No? Kasi sabi diyan, therefore put on the full armor of God, so that when the days of evil comes, you may be able to stand your ground. Kaya mo pa rin tumayo. Kahit may mga masama pa sa paligid natin. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, yung katotohanan, breastplate of righteousness in place, and with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Then, in addition of this, ano pa? Take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, yung faith natin, yan po ang panglaban natin sa mga palaso ng kalaban para sa atin. No? Then, take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the Word of God. Kompleto eh. No? Kompleto po ang mayroon. That's why God provided everything that you need. No? Amin po ba? Wala ka nang hahanapin. Binigyan tayo ng Panginoon ng panglaban. No? Notice that after listing every piece of armor, Paul immediately says, praying always. Bakit po? Because prayer activates the armor. Yun pala yun. Kaya pinag-pray tayo kung may laban tayo. Kasi pag nag-umpisa kang manalangin, ibig sabihin ay nag-activate yung armor na mayroon ka. Ready to fight the devil. Amen? No? So, kaya nga mahalaga po at palagi namin to, hindi kami magsasawa sa inyo, that every morning, you need to read God's Word. Yan po ang panglaban natin sa kalaban. Kung gusto mong managumpay na isang Kristiyano, kailangan every morning. Anong gagawin every morning? Read God's Word, put on the armor through prayer, and commit your day to God. Bakit po? Hindi po natin alam ang pwede mangyari sa maghapon. Lord,
Samahan mo po ako sa maghapon. Pagtagumpayin mo ako kung may mga problema. Ilayo mo ako sa anumang kapahamakan. Ang ganda pong panalangin yung tuwing umaga. Nagpe-pray ba tayo? O pag nabunggo na sa ka mag-pray, Lord, reactive eh, no? Maganda before mangyari ang lahat. Masakit na, pag nabangga ka. No? Dapat bago pa mangyari, pray ka na agad kay Lord. No? At mag-pray ka lang, salamat talaga, Lord. No? Iningatan mo ako. Amen po ba? Andyan na po yan. Given po ang lahat ng kailangan natin. Kaya, kung ikaw ay talo ng Kristiyano, ibig sabihin, hindi mo ginamit ang sandata na binigay ng Lord para sa iyo. Amen po. So, dapat gamitin natin upang tayo'y mananagumpay. Amen? Put on the whole armor of God in place. Then, pagkatapos, pray. Manalangin. Bakit po? Because prayer releases God's power. In James chapter 5, verse 16 says, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Powerful and effective. Pero may kondisyon eh. Righteous person. So, kailangan palagi natin inaayos yung puso natin. Kaya nagtataka ka, pinapalayas mo ang demonyo, ayaw lumayas. Lumayas kasitan sa pangalan ni Jesus. Pag hindi ka lumayas, ako na lang ang lalayas. Ang hirap, no? Powerful ang panalangin. Ang problema nga lang, may kondisyon. Kailangan righteous tayo before the sight of God. Hindi po sa harapan ng ating leader. Hindi po sa harap ni pastor lamang. Hindi po Sunday lamang. Tama po ba? Everyday po ito. Ibig sabihin, kahit hindi namin nakikita kung anong ginagawa nyo everyday, nakikita po ng Diyos yun, mga kapatid. Pwede nyong ilihim sa amin. Pero sabi nga ng Lord, iniisip mo pa lang, alam na niya. Kaya nagtaka kayo minsan, bakit ikaw nang pray, pero yung mga batang maliliit, simple ang panalangin, pero bakit effective? Mayroon kayo nakita minsan bata na simple panalangin. Wala pong magaling na mga salita. Kasi ang panalangin ay hindi naman sa galingan ng salita. Kaya minsan sabi niya, Pastor, ikaw na mag-pray kasi magaling ka magsalita. Hindi po galingan yun. Ang issue, puso. Kahit magaling ka magsalita, kung ang puso mo hindi ayos, wala pa rin. Kasi ang issue, righteousness eh. Yung pagiging matuwid mo sa harapan ng Diyos, yun ang issue. Pag maayos puso mo, ibig sabihin, gumagawa ka ng tama, actually, yung panalangin mo, effective. Yung bata, bakit effective po? Hindi po nagsisimula ang puso ng bata. Very honest sila. Ang ganda kasi ng mga bata eh. Yung kanilang isipan, walang kaalaman sa masama. Kaya pag inutusan mo, kahit masama, susundin nila. Tama yun? Kaya mayroon tayong kasabihan dati, no? Na anumang ginagawa ng matanda, ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Kaya kahit na anong iutos mo, kahit alam mo mali, iutosan ng magulang magnanakaw, yun, akala niya totoong tama. Kasi pure yung puso nila eh. Pero pag nag-pray naman sila, dinidinig ng Lord, simple. Lord, pagalingin mo po ang lagnat ng mama ko, in Jesus' name, Amen. Walang halo. Simple. Dinidinig ng Lord? Yes. Bakit po? Pure ang puso eh. No? Kaya mga kapatid, no, yung prayer, napakahalaga pala siya. Powerful siya. Pero ang kailangan,
righteousness. Kaya po, ang pagiging righteous, hindi po tuwing Sunday lang ha. Every day. May nakatingin sa iyo o wala. Dapat gumagawa ka ng tama. Amen po ba? So that kung tayo'y manalangin, yan po ay magiging powerful. Hindi lang powerful, ano pa? Effective. Amen po ba? No? So that's why, kahit ang Biblia ay nagbigay po ng maraming example. Kagaya po nung si Moses ay nagpray, no? And Israel prevailed, yung laban nila. No? Nakipaglaban sila sa Amalekites. Habang nagpipray si Moses, nananalo sila. Yun nga lang, pag napapagod, bumababa yung kamay, tinutulungan ni Aaron at saka ni Hur. No? Pero nakita natin yung panalangin niya. Dahil alam natin, Moses is righteous before God at nananalo sila. Si Daniel, nanalangin. At anong nangyari? Angels were released. Oh. Si Elijah, prayed. At nagkaroon ng ano? Ng ulan. No? The early church prayed. Sino yun? Si Paul at si Silas ulit sa nakulong. At nung nag-pray sila, ano nangyari? The prison doors open. Imposible. Ginamit ng Lord, pati lindol. Sipin mo, lindol, dapat ang magigiba ay yung kanilang kulungan. Ang natanggal yung kanilang mata ni Kala. Ibang klaseng lindol, no? Iba eh. Pero powerful. No? That's why, mga kapatid, nagpapatunay lang that prayer changes situations. And because God works through praying people. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ngayong umaga, pasan mo ang mundo, may narinig ako last week, hindi daw pasan, bit-bit niya ang mundo. Mahirap daw pagpasan, mabigat. Sabi ko, bagong idea yun. So kung sa palagay mo ngayon, ang dami kang problema, from one problem to another problem, this is the time to pray. Use that powerful tool na binigay ng Lord para sa ating lahat. Hindi lang po yan kay leader, hindi lang kay pastor. Ibinigay ito ng Diyos para sa ating lahat. Amen? No? Prayer. Kahit yung sitwasyon mo ngayon, parang hindi mo alam kung ano mangyayari, prayer changes situations. Hayaan mo kumilos si Lord. Kung napagod ka na kasi ginawa mo ng lahat, Pastor, wala na ako, suko na ako, hindi na magbabago ito. Bahala ka na, Lord. Minsan, yan ang kalimitan naririnig natin. Paglalo ang gusto natin baguhin yung kapamilya natin. Mga kapatid, hindi talaga natin kaya silang baguhin. Ang pwede mong gawin, manalangin ka kay Lord. Si Lord lang ang pwede magbago ng buhay ng bawat tao. Amen po ba? No? Prayer changes situations through prayer people. Amen po ba? Nananalangin ba tayo? Okay. Palagi. Kaya nga, kung ikaw nananalangin, ang sabi diyan, pray with persistence. Sabihin mo sa katabi mo, pray with persistence. Matyaga ka ba? O nagpe-pray lang pag may problema. So dapat persistence, tuloy-tuloy. Sabi sa Luke 1:8, ang sabi diyan, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. No. At mayroon po itong kwento na ito ay yung isang widow na pumupunta sa isang judge at humihingi po ng justice. Nung una, ay siya po ay tinatanggihan ng judge. Pero dahil sa kakulitan niya, no, grinant ng judge yung justice. Kaya nga, ang sabi doon, no,
Sa next slide, sabi dyan, no? Even though I don't fear God or care what people think. No. Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice. Nakulitan yung tao. Kaya pagdating po sa 6, ang sabi diyan, and the Lord said, listen to what the unjust judge says. Unjust na yun na judge, ha? And will not God bring about justice for His chosen one? Kung itong mga tao na hindi marunong gumawa ng mabuti, nagko-consider, ay lalo na ang Diyos natin. Ang Diyos natin na mabait, mabuti, mapagmahal. Amin po ba? No? So sabi niya, no? Who cry out to Him day and night. Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. Sasagutin ng Lord. Mga kapatid, no? Kailangan pala sa atin minsan mga dalangin, kailangan persistence ka. Huwag agad-agad sumuko. So kung mayroon kayong mga pinanalangin hanggang ngayon na hindi nyo pa naaabot, huwag sumuko. Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang sumuko. Amen. Jesus taught His disciples also to pray and never give up. Naku, sabihin mo ulit yung katabi mo, never give up. Amen. Hallelujah. No? Because persistent prayer demonstrate faith, dependence to God, confidence in God. Amen po ba? So the enemy wants believers to quit praying. Yun po ang gusto ng dyablo, tumigil ka sa panalangin. Kaya pala, pag ikaw tumigil, nako po! Galing pala yon sa ating kalaban. Kasi hindi yon nais ng Panginoon. We need to pray persistence. Amen! Nagpapatuloy dapat. And then pagkatapos na ikaw mag-pray para sa sarili mo, ang kasunod niyan, pray for others. Gaano kadalas tayo nagpipray para sa iba? Pinagpipray din ba natin iba? O kadalasan pinagpipray natin yung ating sarili lamang? Kadalasan ano? Totoo ba yun? Sinong aamin dito? Kadalasan yung ating sarili pinagpipray. Pero Ephesians chapter 6 verse 18 to 20 says, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, ibig sabihin pala, hindi mo lang ipagpipray ang iyong sarili, kundi ipagpipray natin ang ano? Lord's people. Sino po yon? Lahat po ng ating mga kapatiran kay Kristo. Hindi natin alam kung sino may pinagdadaanan. Hindi natin alam kung sino may problema. Hindi natin alam kung sino nangangailangan ng protection. Hindi natin alam kung sino nangangailangan ng comfort. Just pray. Amen? No? So we need. Kasi, ang sabi dyan, no? Pray also for me. Sino po nagsabi niyan? Si Paul, no? That whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Ibig sabihin,
pati pala sa mga nagsishare ng Word of God, kailangan ipag-pray natin sila. So that hindi sila matakot na sabihin po ang katotohanan. Kahapon po kami nasa Hamamatsu. At kami po ay nag-pray. First time ko po, palagi po nagpe-pray ako sa patay, ay yung bago i-cremate. Pero kahapon, first time po kami nag-pray, doon mismo sa pinaka-sementeryo nila, yung lalagyan na mismo ng abo. So first time po ako nag-ano ng ceremony kahapon sa ganong kalagayan. No? And nung nandoon kami, ay akala ko ay mga friends lamang, dahil ang namatay po ay Pilipina. So akala ko marami ay mga Pilipino at yung pamilya lang na Japanese. Pero hindi lang pala yung pamilya, maraming kapamilya. At siguro ay 10 to 15 na mga Japanese ang nandoon. I'm really surprised. Sabi ko, ang dami. Sabi ko, hindi ko in-expect. Pero siyempre, yung mga Pilipinong kaibigan ng kapatid natin ay nandoon din. No? At marami sila, yung mga previous na kasama sa mga church, no? Ay nandoon din. Siguro mga 30, almost ganun karami kami kahapon. No? And, bihirang mangyari. Itong mga ito, hindi mo nga mapupunta sa church eh. Pero sa ganung kalagayan, pupunta. Kahit na sobrang init kahapon, ay pag kayo nasa labas kahapon, akala mo ay nasa sauna ka. Nasa labas kami. No? Pero they tried to come dahil lang sa ganung kalagayan. No? Dahil nga sa isang mahal sa buhay na ilagay na doon sa huling hantungan. No? At this is an opportunity. Para sa akin, it's a big, big opportunity. Hindi ka makapag-speak sa kanila ng Word of God eh. No? Dali mo sa church, hindi. Pero doon, andun na sila eh. That's why I try my best to speak the words of God. Sabi ko, kasi sabi ng Lord, yung salita niya hindi babalik sa kanya ng walang saysay. No? And thankful kami, nakasama namin si Ate Ila. And Ate Ila ay nagta-translate doon sa mga Japanese. Habang nagsishare ako dito sa mga Pilipino, si Ate Ila naman doon sa mga Japanese, sabay kami na nagsasalita. And I know, from that words, no, hindi yun mawawalang saysay. No? Kaya nga, mga kapatid, ay hindi lang pala ang ating sarili ang palagi nating ipag-pray. You pray also for your pastor, your leaders. Hindi natin alam kung kailan ang mga opportunity darating na ganito. Amin po ba? Kaya kasabi sabi ni Paul, no? When Paul says, no? Sabi niya? Pray also for me, that whenever I speak, words may be given to me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Kaya sabi ko sa kanila kahapon, no? Sabi ko, hindi ako mamaalam kay Sister Cecil. Sister Cecil po yung Hindi ako magpapaalam. Bakit po? Kasi alam ko nandun siya sa kamay ng Lord. Anong sabi ko? Ang sabi ko sa kanya, till we meet again. Bakit? One day, magkakasama tayo eh. Kaya yung paghihiwalay natin, pansamantala lang yun. Kaya sabi ko sa kanya, till we meet again. Magkakasama tayo one day, no? And I thank God for that opportunity, no? Kaya kahit si Paul, sabi niya, pray for me. And mainam din. Hindi lang po sa inyong mga pastor, but also sa inyong mga leaders. Sa ating mga kapatiran na nagsishare ng Word of God, para po ating pong maipakita sa kanila, no? First time sila makaranas ng ganun na ceremony, Christian ceremony, pagdating sa paglibing. Kasi kalimitan ay Japanese style, no? But I really thank God for that opportunity, no? And we get the message kahit maiksi siya kasi kailangan naming madaliin dahil sobrang init, sobrang tirik ng araw, 3:00 ng hapon. So napakainit na. Pero we thank for God, no? Kaya ganun din ito.
Kasi alam natin, no? Sabi nga ni Paul, no? For which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly, that I should, anong sabi doon? No? No. Na kailangan maipangaral niya ang salita ng Panginoon ng walang takot. No? So mga kapatid, ibig sabihin, Paul asked believers to pray for all the saints. Para saan? For boldness to share the gospel, for the spread of the gospel. At nakita natin, no? Yun po ang ayaw ng diablo. That's why we need spiritual warfare. Because spiritual warfare is not only about defending ourselves, but also standing in the gap for others. So, kailangan nagpipray din tayo. Amen po ba? Pray for others. Amen. No? So, hindi lang tayo. Kaya nga, makita natin sa panalangin, gaano kahaba ang prayer nyo pag kayo nagpipray? 1 minute? Yung iba, 2 minutes. Pag may problema, 10 minutes. Pag mas malaking problema, 1 hour. Ganun ba yun? Tumatagal? Pag mas maraming problema, tumatagal na. Ang daming nire-request kay Lord. Minsan wala kasing sequence paano ang pinanalangin natin. Kaya ang bilis lang. Yung iba naman, pag nagmamadali, nananalangin 3 beses sa isang araw. Ano yon? Almusal, tanghalian. Okay, pag nagmamadali pa sa almusal kasi late na, thank you Lord for this food. In Jesus' name, amen. Nagmamadali. Bitbitin nila. Bitbitin ko na lang to. Okay. Pero dito, may ilang mga bagay kung sino dapat ipag-pray natin. Sabi diyan, pray for your, then for your, sino pa? Then, either Japan, Philippines, and those have not yet believed in Christ. Diyan pa lang, abutin na kayo ng ilang minuto. Marami pala, no? Kasi nakapokus tayo palagi kung ano lang kailangan natin. Kaya hindi tayo makapag-pray ng mahaba. Kaya 1 minuto, tapos eh. Pero pag nagpipray pala tayo, pray mo yung family mo, i-pray mo yung church. Nagpipray kayo para sa church? Pinagpipray niyo ba, pastor niyo? Pinagpipray niyo ba yung mga ating mga missionaries? Kasi minsan kahit hindi tayo makapunta sa mission, yung mga missionaries natin doon, kailangan nila ang panalangin. Amen? Government leaders, we need to pray for them. Hindi lang po Pilipinas dahil Pilipino ka. We pray for Japan kasi nandito tayo sa Japan eh. No? Nakita natin kailan lang mayroong lindol na nangyari. Tama ba? Kumamoto. Maraming patay. Actually, alam niyo ba nalulungkot ako pag mayroong ganon? Tanong nga niyo kung bakit. Number 1, tanong ko, nakakilala kaya kay Lord yun? Kasi kung hindi nakakilala kay Lord, saan kaya sila papunta? Alam na natin. No? So nakita niyo, pag may compassion ka talaga sa labas, actually, no, maring putsura sa atin yung balita na yon, no? Pero nakita natin ang daming nasira, no? Sira ang mga kalsada, sira ang building. No? Yung pasyalan nila, sira din. Kasi nawasak yung Ion Mall eh. No? Pero we can see that, no? Kaya nga makita natin, hindi lang Pilipinas ang ating pagpipray. Nasa Japan tayo, and we must pray also for Japan. Amin po ba? Kahit ang economy ng bansang Japan, bagsak din. Kaya ang yen to dollar ngayon, bagsak din. Kaya yung yen to peso, bagsak din. Apektado din tayo. We need also to pray. Amin po ba? At siyempre, dapat na pinag-pray, those who have not yet believed
in Christ. Gamitin tayo ng Lord. No? Siyempre, ang sabi ng Panginoon doon, no? Tayo yung witness eh. Tayo yung nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Tayo nakakilala sa Kanya. No? Tayo yung witness saan? Umpisa saan? Jerusalem. Sunod, Judea. Then, Samaria. And then, to the ends of the earth. Minsan po, ay ito isang metaphor ng kalogan po ng ating Jerusalem, yung pamilya natin. Yung Judea, kapamilya. Samaria, neighboring. No? And then pagkatapos, the end of the earth. Kung saan tayo dali ng Lord. No? Tayo yung witness. Ikaw nakaranas ng kabutihan ng Lord eh. Tama po? No? So yung naranasan mo kay Lord, we can share it to others. Kaya nga mga kapatid, hindi lang ang ating pangangailangan ang ipagpipray natin. Let's also pray for others. And lastly, pag tayo nanalangin, siguradong may victory. Because Jesus is our victory. Colossians chapter 2 verse 15 says, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Wow! Tayo'y pinagtagumpay na ng Lord. Nang dahil sa cross, tayo po ay isang mananagumpay. Amen po ba? No? So Jesus defeated Satan through His death and resurrection. Because Christ has already won. We do not fight for victory. But instead, we fight from victory. Our confidence is in Jesus, not in ourselves. Because Romans 8:37 says, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Higit pa tayo sa isang mananagumpay. Kung ang Diyos mananagumpay, tayo mga Kristiyano ay mahigit pa sa mananagumpay. Kaya nga, mga kapatid ko kay Kristo ngayong umaga, para tayo po ay naging mananagumpay, begin every day with prayer. Amin po ba? Read Scripture daily. Resist temptation immediately. Pray with other believers regularly. Continue praying even when answer seems delayed. Kahit may delayed pala, kailangan nagpapatuloy tayo. Remember that Christ has already secured the victory. Huwag kang matakot. Kasi alam natin, tayo ay nagtagumpay na. For the conclusions of our topic for this morning, sa ating spiritual battle, sana ang prayer is not our last options. Dapat it is our first line of defense and our greatest weapon in spiritual warfare. Greatest weapon, that prayer. Amen po ba? Because when we pray, we align ourselves with God's will. Stands against the enemy and invite God's power into every situation. Kung gusto mo si Lord ang manguna sa iyo, mamagitan sa situations mo, prayer is the key. Amen po ba? No? No battle is too great when we stand in the strength of the Lord. As we remain faithful in prayer,
God strengthen us, protect us, and enable us to live victoriously through Jesus Christ. That's why in Ephesians chapter 6, verse 10 says, be strong in the Lord and His mighty power. Let's all stand. Sa palagay mo ngayong umaga, may mga battles ka sa buhay mo. Sa palagay mo ngayong umaga, nangangailangan ka ng prayer. Saan ka man, kahit sa mga nasa online ngayon, taas mo lang kamay mo. Kay God. Habang inaawit natin ang awitin na ito, hindi malayo si Lord. Nasa room ka ng room na ito, nasa online ka man, kayang abutin ng Lord ang pangangailangan mo. Just raise your hand.